Bukod sa iba't ibang imahe ng mga santo, agaw pansin din sa simbahang ito ang isang kahoy na tila may imahe ng Birheng Maria. Sa loob ng mahigit 100 taon ang Our Lady of Maulawin sa Santa Cruz, Laguna. Simbolo umano ng katatagan ng pananampalataya ng Iglesia Filipina Independiente o Simbahang Agripayano. Minsan na raw napagaling ng Birheng Maria Maulawin ang 66 anyos na si Remedios. February 8, 2010, nang ako po ay may diagnose na meron po akong diabetic ketoacidosis. Hanggang sa sinabi po ng doktor sa akin na yung pong aking sakit, kung makukuha dun sa ituturok na gamot, posible po akong mabuhay. Pero kung matuturok man po yun at hindi papakinggan, mabubuhay ako na parang gulay. Sa mga oras na ang kanyang paay tila nasa hukay, binuhat daw siya ng mapaghimalang Maulawin. Alam ko po, nahulog na po ako sa balon na may nagtaas sa akin, isang babae at isang lalaki. Pareho po silang hindi ko kilala, pero dahil po doon sa kapit-kapit kong eskapularyo na nasa aking ulunan, alam ko pong ang mahal na Birhen yun at ang Santo Sepulcro. Binigay ko po sa kanya lahat, inihingi ko ng tawad ang aking mga naging kasalanan. Ako naman po ay kanyang pinagbigyan. Sa loob po ng 6 na araw, muli po ako nagkaroon ng malay. Dapat alam mo na 1910 nang maghimala raw ang pinutol na troso sa puno ng Maulawin sa Molave sa Mount Sembrano sa Halahala, Rizal. Ayon kay Father Dante, ang dekano ng katedral ng Our Lady of Maulawin. Dinala po dito ng mga magtutroso dito po sa bayan ng Santa Cruz. At una po ay bininta po doon kay Telesforo Cruz, ngunit ay hindi po niya nagustuhan. At ang nakabili po ay si Tuming Santos po, na nakatira po dito sa Kalim ng Malusak. Ito pong ngayon ay tawagin kong Mabini. Lumabas po doon imahe ng Birhen Maria Maulawin. Nakalong po niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hunyo ng parehong taon, nasaksihan daw ng mga taga Santa Cruz ang unang paghihimala nito. Ang kahoy bigla umanong lumiwanag. Ayon po sa kasaysayan ng mga kwan dito ay nakapagpagaling sa maraming may sakit. Pong Birhen Maria Maulawin ay natagpuan siya sa puno, naglalarawan siya ng pagpapahalaga ng kalikasan. Kahit mahigit 1 siglo na ang lumipas, kapansin-pansing hindi raw nabubulok ang kahoy nito. Ngayon po ay 114 years na siya at ito po ay nakadambana po dito sa kaniyang itinalagang kapilya para sa kanya. Nanatili siyang ganyan yung kaniyang imahin mula noon hanggang ngayon. Wala pong ginagamit kung anumang mga chemical para manatili. Tuwing Huwebes Santo naman, naging tradisyon na raw ng mga Agripayano na umakyat sa Mount Sembrano para magdasal kung saan nakatayo ang punong pinagputulan ng troso. Taong 1911 naman, nang idaos umano ang kauna-unahang misa sa Santa Cruz, Laguna sa pangunguna ng Obispo Maximo na si Gregorio Agripay. Sa Iglesia Filipina Independiente ay kanyang karanasan sa apparition. Para sa atin, yung pong apparition ay ito yung faith encounter ng people of God at ng Blessed Virgin Mary. Yun yung nagtulak sa kanila na may tayo ang simbahang ito. Kalaunan, naging patron ng simbahang Agripayano ang Our Lady of Maulawin. Ang simbahang ito ay naitayo na mula sa mga mamamayang itinatag siya noong August 3, 1902. Ito po ay naging lugar ng mga revolusyonaryo nung kapanahonan yon, yung kanilang pananambahan na nagsasarili at hindi sa ayon sa dikta ng mga dayuhan. Kaya nung dumating yung Birhen Maria Maulawin, malaking pasalamat ng mamamayan dito sa Santa Cruz. Semana Santa ang panahon kung kailan inaalala, hindi lang ang sakripisyo ng Panginoon, kundi pati ng pagdadalamhati umano ng Birheng Maria. Kaya lang siya maulawin kasi nag-appear siya doon sa puno ng Maulawin o ng Molave. Pero siya pa rin yung Maria na ina ng ating Panginoon, ang isang Maria na kung saan ay sa simula't simula pa ay naging mapagmahal, mapagkalinga. Lagi niyang inaalalayan ang sinumang mga tao na katulad ng kanyang bugtong na anak, kanyang inalalayan ito at sinasamahan saan man naroon. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.